Welcome to our channel, Youth on the Rock. Jesus is the rock. Hindi lang basta nabubuhay si Queen sa mundo, inaasahan niyang luluhod din ito sa kanya. Lumaki sa karangyaan, ang tingin niya sa kanyang ina na si Martha ay hindi magulang kundi isang tahimik na tagapagtustos. Nang pumanaw ang kanyang ama, ang pighati ay naging sagaba lamang sa pagdami ng kanyang mga followers sa social media. Imahe ang lahat, ma, bulyaw ni Queen habang nagre-record ng Get Ready With Me na video. Samantalang si Martha naman ay nagkuskos ng sahig para pambayad sa mga designer handbag ni Queen. Kapag mukha akong mahirap ako. Dahil sa maling uri ng pagmamahal na nauwi sa pagpapakasakit, inubos ni Martha ang kanyang ipon para sa brand ni Queen. Ngunit, ang tunay na pagkabulok ay nagsimula nang dumating si Kai, isang karismatikong crypto king na mabulaklak ang dila ngunit maitim ang budhi. Kinumbinsin niya si Queen na ang perang pangretiro ni Martha ay hindi pondo para sa pagtanda kundi puhunan. Dodoblehin natin ito sa loob ng isang buwan, ma. Pagsisinungaling ni Queen, ang mga mata ay kasing lamig ng salamin. Nilimas nila ang laman ng account ni Martha, nagtanan sa isang murang kapilya sa Vegas at bumalik hindi bilang mga tagapag-alaga kundi bilang mga Panginoon. Ang puhunan ay naglaho sa mga utang sa sugal at palpak na mga pakana ni Kai. Para hindi mapahiya, ginawa nilang katulong sa bahay si Martha. Nang isilang ang anak ni Queen na si Tio, si Martha ang naging yaya na walang bayad, tagapagluto at laging sinisisi. Naging parang laro ang kalupitan. Kumakain sina Queen at Kai ng karne habang si Martha naman ay pinapakain ng mga tira-tira sa isang kinalawang at walang laman na lata ng biskwit. Bakit kumakain si Lola sa takip ng basurahan? Tanong ng batang si Tio. Tumawa lang si Kai ng nakakangilo. Ulyanin na siya, champ. Hindi na niya alam ang pagkakaiba ng masarap na karne sa balat ng patatas. Ang rurok ng kalupitan ay naganap noong Thanksgiving habang ang bahay ay puno ng saya at tawanan ng mga kaibigang influencer ni Queen. Si Martha naman ay nakakulong sa mamamasamasang basement. Nakaupo siya sa gitna ng mga agiw, hawak ang kupas na larawan ng anak na dati niyang kilala. Habang nakikinig sa hiyawan ng pamilyang naglibing sa kanya ng buhay habang humihinga pa siya. Sa edad na 13, si Tio ay naging isang halimaw na likha nila mismo. Hindi lamang niya binabaliwala si Martha, kinukutsapan niya ito. Bulto ka na matanda, pangungutsa niya gaya ng kayabangan ng kanyang ama. Pinagmamalaki pa ni na Queen at Kai ang kanyang matapang na personalidad. Nang hindi namamalaya na hinahasa na nila ang talim na kalaunan ay tatama sa kanila. Pagkatapos ay dumating ang isang sunog. Ang selebrasyon para sa bagong scam ni Kai ay nauwi sa bangungot dahil sa depektibong kuryente. Ang bar ay naging parang pugon. Nakaligtas sina Queen at Kai, ngunit malaki ang naging kapalit. Ang mga binti ni Kai ay tadtad ng 3rd-degree burns at si Queen naman ay naging lumpo at puno ng peklat. Nawala ang pera, naglaho ang mga followers niya. Si Martha na lamang ang natira, ang nangihinang katawan ay nanginginig sa bigat ng pag-aalaga sa kanila. Nililinis niya ang mga benda ni Kai at tinitiis ang mga sigaw ni Queen hanggang sa ang sarili niyang puso ay nagsimula ng manghina. Sa unang pagkakataong pinili ni Martha ang kanyang sarili. Pupunta na ako sa kapatid ko. Bulong niya, wala na akong maibibigay pa. Naiwang mag-isa, naging tahimik ang bahay maliban sa kumakalam na sikmura ni na Queen at Kai. Tio! Sigaw ni Kai mula sa kanyang wheelchair. Tio, pakiusap, hindi pa kami kumakain ng mama mo. Simula kahapon. Madabog na pumasok si Tio sa silid. Ang bawat hakbang ay puno ng puot. Wala siyang dalang tray, walang dalang mabuting salita. Sa isang malakas na kalabog, nilapag niya ang 2 nayuping lata ng biskwit sa kanilang kandungan. Sa loob ay ang kulay abo at malamig na tira-tirang pagkain hindi niya naubos. Kumain kayo.
duro ni Tio. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa lamig na ipinakita ni na Queen kay Martha ilang taon na ang nakalipas. Ito ang tinuro niyo sa akin, di ba? Mga inutol na kayo ngayon. Hindi niyo rin ito maaalala. Sa pagbalandra ni Tio ng pinto, ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Tumingin si Queen sa kinalawang na lata, pagkatapos ay sa takot na mukha ni Kai. Ang alaala ng mga luha ni Martha sa basement ay bumalik na parang malakas na daluyong. Hindi lang sila kumakain ng tira-tira, kinakain nila ang bunga ng sarili nilang kalupitan. Ang aral ng kwento ay ang pusong sinira mo ngayon ay magiging martilyo na pupukpok sa iyo bukas. Ang mga bata ay hindi natututo sa iyong payo, natututo sila sa iyong halimbawa. Ang kabutihan ang tanging puhunan na hindi nalulugi sapagkat kung ano ang iyong tinanim sa kaluluwa ng isang bata, tiyak na aanihin mo sa taglamig ng iyong buhay. Sinasabi sa aklat ni Obadias, Kabanatang 1, Talatang 15, kung ano ang iyong ginawa ay siya rin gagawin sa iyo. Ang iyong gawa ay babalik sa iyong sariling ulo. Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin.